Hello guys, naghanap ba kayo ng dashcam na may 4K quality at the same time supported niya yung 4G connectivity? Tamang-tama yung pag-uusapan natin na dashcam sa video na to. Itong 70mm A810 Lite. Kamusta kaya yung performance nito? Worth it ba siya para sa presyo niya? At marirecommend ko ba sa inyo kung naghahanap kayo ng affordable na 4K dashcam? Yan yung mapag-uusapan natin sa video na to. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. So ito lahat yung pinadala sa atin ng 70My guys. So pinadala nila tayo ng micro SD card na 70My branding which is 74GB which is nice. No, enough na yan para sa ating gagawin. So meron din tayong 4G hardwire kit from them at ito yung pinaka dashcam natin. So now ito unbox natin yung elephant in the room, itong 70My 4K A810 Lite. So pag binuksan mo siya guys, no, kung nakapag-unbox na kayo previously ng 70My dashcam, same na same yung experience. So makikita nyo unang-una yung mga documentation na hindi naman natin masyadong binabasa. Pero maganda sa kanya guys, naka-packaging siyang mabuti. No? Nandyan na rin yung mga extra adhesive just in case na kailangan mo siya. Meron din siyang electrostatic film na kasama, no? Na talaga magagamit mo siya. May mga extra yan, which is very good, no? 70mm. So una nyo makikita itong reverse camera or rear camera itself. No, meron na siyang built-in na adhesive tape dyan. So makikita nyo rin dito yung pinaka dashcam main unit natin at saka yung kanyang adapter para sa adhesive mount niya. No? Set aside muna natin saglit. Buksan pa natin yung mga makikita natin dito. Dito makikita nyo yung prying tool. Meron siyang kasamang prying tool para madaling mag-install. Ito yung kanyang wire para sa kanyang rear camera, which is Type-C na rin yan, kabilang dulo. Ito yung kanyang Type-C na power cable na I doubt kung magagamit natin dahil tayo ay mag-hardwire kit. At meron siyang 12-volt socket na yun lang. Isa lang yung USB port niya. So kung kailangan nyo pa ng USB port for some reason sa inyong sasakyan, kailangan nyo bumili pa ng extra adapter para may saksak nyo to kasi isa lang yung extra niya. Unlike the others. So, to meron din tayong, meron siyang kasamang mga pantago ng wire. So, which is nice. No, bibihira to Ngayon lang yata din ako nakakita ng ganitong dashcam na may kasamang mga ganito. Tutulungan kanyang itago yung mga wires mo para malinis siya install. So, meron siyang 5 na kasama. So, which is nice, no? Very nice sa 70My na nag-effort pa kayong mag-include nito. So, ito yung pinaka-dashcam natin, guys. Makikita nyo. Medyo kakaiba yung design niya compared sa ibang mga 70My dashcam. Kasi yan, ganda ng kanyang camera dito. Hindi naman siya rotatable, kaya mukhang design lang talaga niyan. Sa gilid, nandiyan yung power button niya at saka yung kanyang micro SD slot. Ito yung kanyang screen na non-touch screen to kasi may mga buttons sa ilalim. Sa kabilang gilid, dalawang Type-C para sa kanyang rear camera at saka sa kanyang power. Ito lang yung kanyang adjustment na nagagawa niyo sa taas lang. So, yun lang. Yun lang guys yung mga laman ng ating box sa ating 70My A810 Lite na dual channel. So ngayon, pag-usapan muna natin yung specifications nitong 70My A810 Lite. Huwag kayo magpapaloko dito kahit may light yung pangalan nito guys. Bakit? Kasi hindi tinipid yung specs nito kagaya ng sinasabi ng iba sa mga light na name. Kagaya ng sabi ko kanina, maximum resolution nito ay 4K. Kaya kahit ganitong presyo niya, pansin nyo, no, 4K yung kanyang maximum resolution sa main camera at Full HD naman sa kanyang rear camera. At ang maganda sa kanya guys, 4K resolution siya, pero yung size niya guys, no, ang liit lang. So hindi siya masyadong kumakain ng space sa inyong mga windshield. Kaya kahit i-mount mo siya, madali ka makahanap ng mounting point sa kanya kasi nga hindi siya nakakaharang, nakakaabala kapag kayo ay nagda-drive. At ang maganda pa sa kanya, bagay na bagay siya sa Philippine weather kasi super capacitor na rin yung battery nito. At ito, meron tong 140 degrees field of view sa front at 130 degrees field of view naman sa rear. Supported din ito yung mga driving features like buffered emergency recording. Up to 512 gigs yung maximum na storage na supported nito. Diba? Isipin nyo, marami kayong marirecord sa
camera na to. At ang maganda pa sa kanya, kapag kayo ay may hardwire kit, supported nito yung 4G hardwire kit. So ibig sabihin, kahit nasa malayo kayo, basta may data yung inyong hardware kit, yung SIM card nun, mavu-view ninyo, remote live viewing, makikita nyo sa inyong phone. Magdo-notify siya kapag merong umaaligid or may nangyari sa sasakyan nyo while park. So yun lang yung para sa specs niya. Install ko na to guys. Then ipapakita ko sa inyo yung app at saka papakita ko rin sa inyo yung mga sample footages natin. Okay, so makikita nyo yung kanyang app. Yan na yun guys, no? Yung ating view. So mamaya papakita ko sa inyo yung 4G module niya. Pero dito muna tayo sa dashcam mismo natin. Kapag na-connect nyo na siya, click nyo lang yung real-time view. Makikita nyo, magkoconnect siya kusa sa wifi ng ating dashcam. Yan. Kapag nakakonect na siya, makikita nyo yung live view. Yan yung front view natin. At ito yung ating rear view. So makikita nyo, no? Ngayon, pwede nyo rin i-click yung album para makita nyo yung mga footages na nakuha ng dashcam. Yan, all videos, parking surveillance, nandyan, makikita ninyo habang nakapark siya. Yung all videos, nandyan lahat. Pati yung sa rear camera, makikita nyo rin dyan, ano? So, kompleto lahat yan, no? So, kung gusto nyo baguhin yung mga settings, nandito lang din yan sa settings. Ayun yung pwede nyo makita sa kanya, maximum resolution, recording duration, speed watermark, coordinates watermark, anti-flicker, and everything. Allow remote live when power on, collision detection, medium time-lapse photography, pwede nyo rin yung i-on. Battery protection natin, nakalagay tayo sa 12, pero ilagay natin ng 12.3 para medyo may lakas pa kayo matira. And then, emergency video, driver fatigue reminder, voice control, speaker volume, on and off tone, meron tayo dyan, and everything. So lahat na makikita nyo sa app, nandyan na sa kanya. So, di ba? Very useful itong app na to. So, yun lang, yung i-demo ko sa inyo when it comes sa kanyang app. Okay guys, habang naghihintay tayo, demo ko lang sa inyo itong remote surveillance nitong A810 ng 70 mi. So, andun si Blake banda ron. Ewan ko kita sa camera. Malayo siya sa atin. Pero gusto ko ipakita sa inyo na mabview natin siya kahit malayo. No, yan, di ba? Itong ito yung app, di ba? Pakita nyo lang dyan. Makikita nyo yung remote surveillance dyan. Yan, ko-connect na siya. It will take some time lang din. Depende kung kailan mag-respond yung dashcam. Pero malaga, may signal, yung 4G module natin. Yan yung number 1 requirements. Siyempre, dapat may data rin kayo para magawa yon. So yan, pag nag-connect na siya, makikita nyo yan. Remote viewing tayo. So, yan, nakikita nyo, di ba? Yung loob niya. And then, makikita, yung harapan niya, and then yung likod, i-reverse nyo lang, yan, kita yung likuran ni Blake. So, napakalaking tulong yan, guys, kapag kayo ay nakapark sa mga alanganing lugar at gusto nyong makita yung inyong sasakyan. So, explore na rin natin yung iba pang function nitong kanyang 4G no module. So, halimbawa, alarm center, makikita mo dyan yung mga notifications kapag siya ay nakapark. So, wala pa so far. Vehicle location, makikita nyo yung actual location niya para na rin kayo naka-GPS talaga dyan. Battery monitoring, makikita nyo kung ilang voltage siya ngayong araw. So yan, 13.6 siya kanina, live niya ngayon 12.8. So nakikita nyo kung ilan pa yung natitira sa inyong battery. So yun lang guys, yung gusto ko i-demo sa inyo tungkol sa kanyang 4G module. Okay, so after ko magamit for quite some time itong 70 mi A810 Lite, pag-usapan natin yung mga footages na nakuha ko sa kanya. Sa daytime footage, kung papansin nyo dito sa ating main camera, talagang kitang-kita yung pagiging 4K quality niya. Napakalinaw, kitang-kita lahat ng details, at idagdag mo pa yung high dynamic range niya. Pansin niyo, pop na pop yung mga colors niya, di ba? Pantay na pantay yung langit at saka yung nakikita ninyo sa mga kotse sa paligid, di ba? Kitang-kita nyo naman, bantay na pantay yung mga detalye niyan. Sa ibang mga dashcam, wash out yung langit. Pero dito, kitang-kita mo naman yung mga clouds, diba? At saka yung pagiging blue ng sky. At hindi lamang yan, kita mo naman yung mga detalye, kompletong-kompleto. Talagang 4K quality siya. So, kuha-kuha naman niya lahat ng detalye, plate number, make and model ng sasakyan. Yung rear camera, kita nyo naman, dark tint kasi yung ating tint sa rear windshield natin. Kaya medyo nabawasan ng konting quality. Pero hindi naman tayo nag-expect sa rear camera niya kasi full HD lang naman ito. Pero papansin nyo, kahit full HD siya plus dark tint, kita pa rin yung mga important details ng mga sasakyan sa likod natin. Yun nga lang, mas kitang-kita sa kanya yung mga reflection sa ating rear windshield. Kaya kung meron kang mga gamit na nakalagay sa rear windshield mo, medyo bawasan mo lang siya ng konti
para mas maganda yung quality na makita mo, hindi masyadong nagre-reflect. So ngayon sa gabi, pag-usapan natin yung mga footages niya. Dito mo makikita talaga yung night vision algorithm nitong 70mm A810 light. Kasi pansinin nyo, kahit anong light condition, kahit sobrang dilim nung lighting condition natin or kahit may mga street lights, talagang napakaganda pa rin nung kuha niya. Kuhang-kuha yung mga important details, plaka, make and model ng sasakyan, and many more, kahit mga street sign. At ang maganda sa kanya, dahil 4K siya, kapag nag-zoom in ka sa details like yung plate number, hindi masyadong nababawasan yung quality ng image or ng video. Kasi nga, 4K quality siya. Real 4K yung kanyang resolution. Kaya talagang sulit na sulit kapag kailangan yung kumuha ng details like kung na-involve kayo sa aksidente or what. At mapapansin nyo naman, lalo na kung maganda pa yung headlight ng yung sasakyan, malinaw, mas magandang footage yung may re-return nitong 70mm A810 light. Sa rear camera yon, talaga namang nag-i-struggle yan. Lalo na dark tint pa yung ating rear windshield. Talagang medyo naapektuhan yung quality niya. Plus yung reflection sa ating mga gamit sa likod, nakikita rin. Pero kahit pa paano, usable pa rin naman. May mga nakukuha ka pa rin ng mga information sa mga sasakyan sa likuran mo. Which is malaking bagay na yun, lalo na kapag sobrang dilim ng paligid natin. Pero nonetheless, pwede pa rin namang pagtiyagaan yung nakukuhan sa rear footage niya, which is the same din naman yan sa iba pa mga dashcam. Kahit pa 4K yung front, basta full HD yung likod, nag-i-struggle talaga yan. Pero other than that, okay na okay pa rin naman siya. I bet kung light yung tint ninyo or medium yung tint ninyo sa likod, mas mag-i-improve pa yung footage na makukuha nyo sa kanya. So yun lang yung masasabi ko sa mga shot or mga footages na nakuha natin dito sa 70mm A810 light. So ngayon, nakita na natin lahat ng pwedeng makita dito sa 70mm A810 light. Ang tanong, mare-recommend ko ba siya sa inyo? Kung naghahanap ka ng 4K dashcam na may support para sa 4G parking surveillance and remote viewing, bagay na bagay sa itong 70mm A810 light. Kasi unang-una, mas affordable siya compared sa iba na mga 4K quality na dashcam. Pangalawa, ang liit lang ng kanyang footprint sa iyong windshield, hindi masyadong maapektuhan yung view mo sa iyong windshield. At syempre pa, very nice yung kanyang video quality. At yun nga, talagang kompleto rin to sa mga features like super capacitor battery. At isa talaga sa pinaka-best, supported niya yung 4G parking monitoring. Diba? Napakalaking bagay na nun, lalo na kung mahilig kayo mag-park sa mga lugar na delikado or alanganin, concern ka palagi sa paligid ng sasakyan mo, malaking bagay yun na nakikita mo, nagbibigay sa'yo ng peace of mind. At nagbibigay pa siya sa'yo ng notification kapag may something sa sasakyan mo habang nakapark ito, di ba? Para sa ganitong presyo, magkakaroon ka na ng ganong capability. Yun nga lang, separate payment yon. Bibilin mo ng separate yung 4G hardwire kit, which is okay lang naman. Para sa akin, smart buy talaga yon kung bibilin nyo. Kung ganun yung gusto mong quality ng dashcam, recommended ko talaga sa itong 70mm A810 Lite. So kung gusto niyo makabili ng 70mm A810 Lite, tatag ko na lang yung product dito sa video na to or ilalagay ko yung link sa description box. At tamang-tama guys, samantalahin ninyo kasi 10th year anniversary ngayon ng 70mm. Kaya happy 10 year anniversary 70mm. Merong mga exclusive voucher, mga freebies, mga deals, at mga lucky draw na abangan ninyo sa mga shopping platform. Lalagay ko na lang yung link sa description para makapag-participate kayo. So yun guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to kung naghahanap kayo ng affordable na 4K dashcam. At syempre kung nakatulong sa inyo to, like mo naman yung video at share mo sa mga friends mo na naghahanap ng 4K dashcam kagaya nitong 70mm A810 Lite. Syempre kung di ka pa nakasubscribe or nakafollow kay CarTalks PH, click mo na yung subscribe button at follow button para updated ka palagi sa mga latest videos natin. The next videos guys, always remember, drive safer with 70mm.